Tayo na uling mag-update about our farm. Ano bang nangyari na after a month na wala tayong upload? Eto na ang ganda ng farm, meron ng mga manok. Kaso hindi naman yan ang farm ko, kundi ito. Ayang may tanim na mga kalabasa. Tignan nyo, pwede ng panalbusan, hindi pa. Dahil madawag pa at babago pa lang tinatabasan. At habang tinatabasan, kailangan naman natin ng pangbakod, kaya nagputol din ng mga kawayan dito sa tabihan. Kasi nilalagyan natin ng mga ganyang design at mga pakabaga ng ating farm. Kaya kailangan natin ng mga kawayan. Mula sa mga tinanim natin papaya, meron ng nagbubulaklak at meron ng namumunga. Ayan, ang ganda. Sa mga itinanim ko, may isa na namang bumulaklak, pero ayan lalaki ito. Kaya ito may plastic kasi dinugtungan ko siya para maging babae na siya. Pinagdugtong ko yung babae at yung lalaki. Yung sa dating video na pinutol ko, eto na yung pinakasumuloy, di ba? May bunga na din sila. Mapangit lang yung mga shape, pero at least namumunga na agad. Kaya tiyak itong dating pinutol ko din na may suloy ng ito, mamumunga din kasi ayan meron na silang parang bulaklak. May mga tanim na rin ditong kamatis at yan ay bawang in between ng mga kamatis. May pang tinola na tayong sili. Ito yung siling pasiti. Ito ay tinanim kong luya. Ang isang ito ay yung pipinong puti, gumagapang na papunta sa balag. Yung mga ampalaya may mga bulaklak na dyan. Dyan na sa ibabaw, kaya siguradong bubunga na. Eto nga, at may buko na. Dahil tinatakbuhan ng aso, merong naputol na ampalaya, edi patay. Dahil nung matabasan ito, syempre sumasaya yung mga aso magtakbuhan dyan. Kaya nadadamay na matakbuhan ng mga gulay, napuputol ang mga tangkay. Yung mga dragon fruit, eto na, meron na silang suloy, di ibig sabihin sila ay mga buhay. Yung iba, ganito palang kaiikli yung suloy. Pero at least nagsusuluyan na yung mga dragon fruit dito sa ating farm. Meron nga dito, mahaba-haba na ang suloy niya. Parang hanggang dibdib ko na. Pero sabay-sabay ko man silang itinanim, may mga dragon fruit dito na wala pang senyales ng suloy. Ito sila yung mga stick pa rin. Pero dalawang set lang yung wala pang indication ng pagsuloy. Kaya hintayin na lang natin. At sa ginawa kong pagpo-farm, nagtanim din ako sa mga bote. Etong mga mustasang ito, kasing edad lang ng mga mustasang nasa ground. At mas malalaki ang nasa ground kesa dito sa tinanim natin sa mga bote. Sa dami ng tinanim kong papaya, siguradong isang araw, bawat isa, punong-puno na ng bunga. At palagi akong magtatanim ng mga pechay at mustasa. Kapag naalis na yung mga damong yan, dyan, isa-isang dragon fruit at papaya plus mustasa at repolyo pa. At speaking of repolyo, meron na akong nabuhay na repolyo. Ito na siya. Repolyo yan. Itinabi ko lang sila sa mga pechay at mustasa. Ito pa yung isa. May naninira na agad sa mustasa ay sa repolyong yan. Kaya yan ang gagawa ko ng paraan. Pero medyo madami naman sila, kaya experiment muna dyan sa repolyong pagtatanim na yan.
Hindi rin pala yan pwede na sinosobrahan sa abono dahil yan parang namamatay. Sa aking farm, nilagyan ko na rin ng sunflower. Sana marami ang mabuhay. At para makapitas tayo ng saging, kailangan humarap din tayo ng pantanim na saging dyan. Pero, ang binhing dragon fruit, ito na nagurlisan ko na ang mga pangtanim na dulo nila. Madami-dami yan. Pwede na sa isang maliit na farm. And today, pwede kong sabihin thank you nga Nelson sa pagtulong sa akin. At itong mga asong ito, tagain ko kaya para hindi nasisira ang mga tanim ko, ha? Ngayon nga ay panahon na ng tag-ulan. Pwede ngang babagyo pa. At itong ating mga halaman, gustong-gusto man nila na sila'y basang-basa at laging nauulan, ay pag binagyo naman, baka naman sila'y mga sira din naman. Kaya lalagyan natin yan ng mga taklob, yung parang greenhouse, yung mga maliliit nating halaman. Pero yung mga papaya, pabayaan na lang natin dyan. Kaya nila ang kanilang mga katawan. Sa mga nagsuggest na lagyan ko dyan ng sunflower, sige nga, lagyan ko yan. Kasi sa isang farm, maganda rin namang may mga bulaklak na napapagmasdan. Kaya lahok-lahokin ko na dyan, bulaklak at mga gulay na halaman. At isang araw, makita nyo, meron na rin dito isang maliit na kubo. Hanggang sa susunod na update po, God bless you all!